Sa iba pang balita, pumanaw na po ang 6 na buwang buntis na kasama sa mga nasugatan sa pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City. Samantala, binulabog naman ng bomb scare ang subdivision kung nasaan ang bahay ni Pangulong Duterte. Live mula sa Davao City, may report si Salima Refran. Salima. Jessica, 15 na nga ang nasawi sa pagsabog sa Rojas Night Market. Ang pinakahuling biktima, Jessica, isang masahista na 6 na buwan pa namang buntis. Labis ang pighati ng pamilya ni Vicenta Asperin matapos niyang pumanaw kagabi sa Metro Davao Medical Research Center. Isang 21 anyo sa si Vicenta o Bising sa mga masahistang matindi ang tinamong mga sugat sa pagsabog sa Rojas Night Market. Sing kung nasaan ka man, masakit man nangyari sa'yo pero wala tayong magagawa. Lagay mo sa isip mo, mahal na mahal ka namin lahat. Ilang araw na comatose si Bising bago nasawi. Isang fragment ng IED ang pumasok sa kanyang ulo na nagdulot ng pagdurugo at pamamaga ng kanyang utak. Ginawa na ng lahat ang doktor pero hindi. Wala talaga, bumigay ka. Sabi namin sa'yo, wag. Kasabay niyang nasawi ang 6 na buwang gulang na sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mister, tulala at hindi makausap. Babae sana ang una nilang anak. Hindi siya maoperahan sa yung splinter na nandyan sa ano niya, sa noo kasi sa right side ng brain kay may baby. Nahirapan sila kung ano yung gamot. Kasamang masahista ni Terry Joy si Bising, hindi man daw sila ganoon kalapit sa isa't isa. Alam daw niya ang hirap ng magbasahe kahit buntis. 8 buwang buntis si Terry Joy. Maswerte nag-home service siya noong gabi ng pagsabog. Masakit din kasi kahit although hindi kami kasama sa grupo, pero almost 2 years na din kami dito, parang isang pamilya na din kami. Tinatapos naman ng Davao City Police ang reklamong multiple murder at multiple frustrated murder laban sa pangunahing suspect sa pagsabog. Gawin nilang lahat para makita nilang naglagay ng bomba. Kasi maraming isusinting nadadamay. Sa pagkamatay ni Vicenta, umakyat na sa 15 ang mga nasawi dahil sa pagsabog. Samantala, pinasasampahan na ng Department of Justice ng kasong illegal possession of firearms and explosives si Talitay Maguindanao Vice Mayor Abdul Wahab Sabal at 3 iba pa. Isa si Vice Mayor Sabal sa mga iniimbestigahan kaugnay ng pagsabog sa Rojas Night Market. Naaresto ang 4 noong September 8 sa Awang Airport at nakumpiska sa grupo ang iba't ibang kalibre ng armas at mga pampasabog. Nabulabog naman ang bomb scare ang subdivision kung saan nakatayo ang bahay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isang kahinahinalang briefcase ang nakita sa kalsada. Sa pagresponde ng EOD ng Philippine Army, PNP Bomb Squad, K9 Unit ng Central 911 ng Pulisya at Task Force Davao, nagnegatibo sa pampasabog ang briefcase. Pera at bank documents ang laman nito. Humingi naman ng paumanhin para sa abala ang ginang na nakaiwan ng briefcase. Something was accidentally fallen from the vehicle, di man yan na intentional. So, pasalamat sa mga neighbors nga nag-report po dayon nga. Ang ilag yung report niya, doon ay kining attache case nga nahulog sa sakyanan. Jessica, 2 gabi nga mananatili dito sa Cosmopolitan Funeral Homes ang labi ni Vicenta bago iuwi sa kanilang bahay ng kanyang asawa. Jessica. Salima, 2 weeks na ito mula nung nangyari. And ayan, naalala ko pa yung mga pronouncements ng PNP na tukoy na nila yung suspect. Ayun nga, mabilis nga na nakapaglabas ng sketch. Alam na raw nila kung nasaan ito. Pero bakit hanggang ngayon wala pang naaaresto? Jessica, sinabi na rin nga kahapon ni PNP Chief General De La Rosa na nagtatago ang bomber na ito sa Central Mindanao. Itinatago siya ng grupong kinabibilangan nga niya na isang extremist group. Kaya medyo nahihirapan yung ating mga otoridad na mahuli ang nasabing suspect. Gayunman ay tuloy-tuloy at fina-finalize na nga in fact, Jessica, yung reklamong multiple murder at multiple frustrated murder na ihahain laban sa suspect na yan, Jessica. So identified nila yung grupo na kinabibilangan nito pero ayaw pa rin nilang sabihin kung sino tong grupong to, Salima?
Actually, Jessica, sinabi na sa atin ng pulisya na BIFF daw yung kinabibilangan na grupo nung suspect na ito. Pero Jessica, ang isang sinasabi nila ngayon ay yung ginawang trabaho nitong suspect ay maaaring hindi daw sanctioned ng BIFF. Kasi nga isa sa mga anggulo talagang tinitignan nila ay itong narco-politics. So maaari daw ang mas malakas na anggulo ay kinuhang bomb for hire ang lalaking ito at saka nagpasabog dito nga sa Rojas Night Market. Jessica. Maraming salamat sa iyo. Salima Refran.